Magandang buhay mga ka-good news. Merong good news sa araw na ito. Ito ay nasa plenaryo na ngayon ng ating Senado. Ang tungkol sa medyo malaking halaga ito na cash gift sa mga senior citizen na nag-edad from 60, 70, 80, 90 to 100 years old ay merong matatanggap na napakalaking mga mga regalo ng gobyerno. Kaya atin panoorin ang video. Lalo na sa ating mga senior citizen, sobrang good news po mga idol, dahil talagang hindi pinabayaan ang ating mga lolo at lola pagdating sa mga benepisyo at pribilehiyo na dapat nilang matanggap. At isa na nga dito ang cash gift na matatanggap nila pagtungtong ng 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Pero merong question dito kasi bakit 80, 90 to 100 matanggap itong halagang 20,000 pataas depende sa edad. Kung aabot ka ng centennial or 100 years old, century man ka na, parang century 2 o 3 ka, ay of course makakatanggap ka ng napakalaking monthly amelioration sa ating gobyerno. Pero ang tanong diyan, aabot pa ba tayo sa kanyang edad? Ang mga senior citizen na nakatungtong ng nasabing edad ay makakatanggap po ng 10,000 pesos, 20,000 pesos at 100,000 pesos. Ang kagandahan po dito mga idol ay wala pong pipiliin. Para po ito sa lahat ng mga nakakatanda. Isa lamang ito sa mga benepisyo na ibinigay ng gobyerno sa ating mga lolo at lola para matulungan sila. Pero ang totoo dito ay yung 1,000 a month pa lamang ang natatanggap ng ating mga mahihirap na old citizen or itong mga lolo't lola natin. Pero sa mga mayayaman at middle income na mga senior citizen ay hindi sila nakakatanggap nito. Mayroon pa ring ito parang kunting bias, di ba? Binibigay lang ito sa itong mga mahihirap talaga. Ngayon, merong bagong programa ang gobyerno na mas malaki pa ang kanilang ibigay kapag aabot ka ng 80 years old, 90 years old, 100 years old. Kung 100 years old pala ay 100,000 pesos din ang monthly na ibibigay na cash gift sa iyo ng ating gobyerno. Atin muli tungayan ang bidyong ito. Of the intent of Congress, is it my understanding that if an 80-year-old, 90-year-old, or 100-year-old qualified to receive certain amounts under this proposed bill passes away a day to a week after, it is the fact of reaching that age that entitles them to the cash benefits, and as such, if he or she passes away within the 1-year period that this money should be given, then the heirs would be entitled to it. Is that the understanding, Mr. President? Our understanding, and as stated, the eligibility will only remain within 1 year from the birthday, the 80th, 90th, or 100th birthday. The reason being that this is a recognition award, similar to loyalty awards in corporations that are not given every year. Instead, of course, we have parang loyalty award kapag tatanda ka at aabot ka ng ganyang edad, 80, 90 to 100 years old. Parang cash gift bonus ito. Ang problema dito ay mayroong eligibility na tinatawag. Halimbawa, namatay ka at hindi ka umabot ng 80 pero hinihintay mo na yung amelioration mo, yung ibibigay sa iyo, and then namatay ka. Yan ang pinaplansa pa ngayon sa Senado. At meron din sinabi dito si Miss Amy atin. a social pension for indigent senior citizens who are provided 1,000 a month to buy medicines and other necessities. Mr. President, Your Honor, my question is, since we are giving this acknowledgement for a milestone reached, 80, 90, and 100, my question is, should the celebrant, the 80-year-old person, 90-year-old person die 1 day after he or she celebrated his or her birthday, or a week after, would the heirs be entitled to receive it? I move that we resume consideration of Senate Bill number 2028 under Committee Report number 61. This is the bill on expanding
the coverage of the Centenarians Act. So move, Mr. President. Tingnan mo na, balikan natin yung tanong ng ating congressman kay Miss Amy na kung mamatay yung recipient after a week or after a day, matanggap ba kaya ng mga beneficiary niya ang kaukulang halaga? Merong sagot ito si Miss Amy. Atin mo nang tapusin tong balitang ito. Objection, motion is approved. Thank you, Mr. President. The parliamentary status of the measure is that we have closed the period of interpellations and debate, and with the consent of the body, I now move to open the period of amendments. So move, Mr. President. There being no objection, motion is approved. With no committee amendments, Mr. President, I move that we open the period of individual amendments and close period of committee amendments. So move, Mr. President. There being no objection, motion is approved. President, this juncture, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Amy Marcos. I so move, Mr. President. Senate President, the amendments are as follows. For the individual amendments on page 1, lines 3 to 6, to delete the entire paragraph, starting with the words "all Filipinos" up to the words "honored with," and replace it with the following: all Filipinos, whether residing in the Philippines or abroad, upon reaching the ages of 80 and 90, shall receive a cash gift of 10,000 pesos and Bakit lumiit na naman kanina? 20,000 to 100,000 ngayon. Ano na lang yun? 20,000 pesos 10,000 respectively. Upon reaching the age of 100 years old, the cash gift of 100,000 pesos and a letter of felicitation from the President of the Philippines congratulating the celebrant for his or her longevity shall also be given. Wow, magandang balita to sa mga aabot ng 100 years old. Lalo na tong ating mga mahihirap na lola na napakarami ng maintenance na gamot. Imagine makatanggap ka ng 100,000 pesos. Pero hindi pa ito sure kung monthly ba yan o once in a lifetime mo lang matanggap yan. Yan pa ang pinaplansya ngayon nila sa plenaryo. Here there is a change in the matter of style, and the least clumsy version reads as follows. Provided further that they shall be eligible to receive the cash gift within 1 year from reaching the ages of 80, 90, and 100. I so move. Nako, ito ang mahirap kasi merong time limit na only 1 year from the birthday ng celebrant. Paano kung matagal i-release ng gobyerno yan? Ayan na naman, hocus-pocus na naman yan. Katulad ng amelioration namin dito nung bagyong Odette, palaging hindi ako nakakatanggap kasi wala ako sa lista. Ito ganun din ito kasi ito ay magiging source na rin ng kurakot ito. Lantamukin mo yung 100,000 pesos sa bawat Pilipino na aabot ng 100 years old. At ang mahirap dyan ay mayroong mga kondisyones. Yun ang sinabi ni Miss Amy Marcos na clumsy version. Mr. President, before we close the period of amendments, just a clarification for the record, since this will be made part of the intent of Congress. Is it my understanding that if an 80-year-old, 90-year-old, or 100-year-old qualified to receive certain amounts under this proposed bill passes away a day to a week after, it is the fact of reaching that age that entitles them to the cash benefits, and as such, if he or she passes away within the 1 year period that this money should be given, then the heirs would be entitled to it. Is that the understanding, Mr. President? Ito ang sandali lang mga good news. Ito maganda lang ito sa papel, itong bill na ito. Kasi kapag namatay yung recipient, yung tatanggap, yung lola, kapag namatay siya mismo sa araw na bibigyan siya at hindi niya natanggap, ibibigay ito sa kanyang mga beneficiaries katulad ng kanyang mga anak or apo. Ngayon, ito ang problema niyan dahil pag i-claim mo na yan kasi hindi mo yan pangalan, beneficiary ka na lang, ay diyan na tayo mga mahihirapan yan. Alam nyo naman, kapag ganyan na mga ayuda sa gobyerno ay talagang inaano yan. Dito nga sa amin yung amelioration ng bagyong Odette,
Ang 10,000 nagiging 5,000 and then ang 5,000 nagiging 2,500. Mantakin nyo yan. 50% kaagad ang kinakat off ng mga kurakot. Kaya itong bill na ito ay mapunta lang ito sa korupsyon. Sa tingin ko. Our understanding, and as stated, the eligibility will only remain within 1 year from the birthday, the 80th, 90th, or 100th birthday. The reason being that this is a recognition award, similar to loyalty awards in corporations that are not given. Ito pala'y parang reward. Hindi pala ito monthly na matatanggap itong 100,000 pesos. Kapag aabot ka, isang beses lang ito matanggap and then meron ka na lang monthly na 1,000 pesos as a senior citizen. Yan ang klaro. Akala ko naman ay monthly. Kasi kanina sa title ng video na ito ay monthly, 20,000, 50,000, 100,000. Yan ay isang bigay lang yan. At magmamonthly ka rin pero yung 1,000 pesos na lang na binibigay sa mga lula natin in 6 years time, ako'y magiging ganyan na rin. Kaya sana ay totoo ang bill na ito. Nasa plenaryo pa ito, hindi pa ito approve. Pero masaya na rin tayo na merong ganyan. Sana ay huwag kurakutin ang pera na para sa mga matatanda. Alright, at dito nagtapos ang ating reaksyon sa mga balitang ito. Magandang araw, sambayanang Pilipinas. Paalam!